magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang mga nagpapamisa, ang mga tumutulong sa ating simbahan, yung din ang mga OFW at ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mo ang amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamalil, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, tsaka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilosan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napanahinod sila sa payo ni Gamalil. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus.
At araw-araw, napupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon, hinihiling, na ako'y lumagi sa banal na templo. Apang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sa pagkapagaling sa mga may sakit, umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bili na hindi sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaking na may dalang 5 tinapay na cebada, 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin niyo sila. Wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Coasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang bagay, isang pangyayari, isang sitwasyon o isang tao sa buhay natin ay gusto talaga ng Diyos, kalooban talaga ng Diyos? Halimbawa po ay ang negosyo o trabaho mo, ang karir na pinupursu mo, at maging ang relasyong iniingatan mo. Ito nga ba ay gusto ng Diyos
para sa atin? O tayo lang ang may gusto, pinipilit lang natin? Nako, siguraduhin po natin gusto rin ng Diyos para sa atin, ha? Sapagkat kung hindi, mag-aaksaya lamang tayo ng lakas natin, ng panahon natin, maging ng mga resources natin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, sa palagay ko isa sa mga magandang tips para malaman natin kung ang isang bagay ay kalooban nga ba ng Diyos. Gusto ba talaga ng Diyos? Ito po yung sinabi ni Gamaliel. Sabi niya dito ay, kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. For context, ang tinutukoy po dito ni Gamaliel ay ang community at activities ng mga unang Kristiyano na ayaw ng mga Hudyo. Kaya ginagawa nila ang lahat para hadlangan ang samahan at ang mga ginagawa ng mga ito, ng mga unang Kristiyano. And so Gamaliel had to remind them, easy lang. Kung yan naman ay galing lang sa tao, kung yan naman ay kalooban lang ng tao, gusto lang ng tao, kayong mag-alala, mawawala din yan. Pero kung yan ay kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, wala tayong magagawa para pigilan yan. Hindi natin kaya ang kalaban kung ang Diyos ang siyang may gusto niya. Now, this gives us a very powerful spiritual principle that anything may start big, may start strong, may look successful even in years. Pero kung hindi ito galing sa Diyos, kung hindi ito gusto ng Diyos, kung hindi ito kalooban ng Diyos, mawawala din ito. Katulad po ng Toring ni Babel. Sa matandang dipa na pagkatayog-tayog, di ba? Pero gumuho din. At tulad nung bahay na batong sinasabi ni Kristo na itinayo sa ibabaw ng buhangin lang. Noong una, okay naman. Pero nabuwag din. Sapagkat sabi nga rin ng ating banal na kasulatan, malibang ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay, ang tinayong bahay ay walang kabuluhan, walang tibay. On the other hand, this also tells us that anything may start small, weak, may not look successful even in years. Pero kung ito'y galing sa Diyos, kung ito'y kalooban ng Diyos, kung ito'y gusto ng Diyos, magtatagal at magtatagal ito. Hindi mabubuwag ito. Katulad na lamang ng Kristyanismo. Nasabi nga po ni Gamaliel nung una, kung yan naman ay galing sa tao, hindi magtatagal yan eh. Ilang libong taon na po ba ang Kristyanismo? At ilang pagsubok na, malalaking pagsubok ang dumating sa simbahang ito. Trials coming from outside and even from inside. Matagal lang sinisira ng mga tao sa labas ng simbahang ito. Gayon din ng mga tao sa loob mismo, ng mga Katoliko mismo. Minsan mga pari pa, mga obispo, mga santo papa mismo ang sumisira sa simbahan ito. Pero hanggang ngayon matatag ito. Precisely because gusto ng Diyos ito. Kalooban ng Diyos ito. At kapag kalooban ng Diyos, ang biyaya ay siguradong aagos. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano ang libo-libong mga tao ay nakakain na, nabusog na, nakapag-sharon pa, nakapagbalot pa, kahit na ito'y mula lamang sa kakonting tinapay at isda. Milagro talaga. Bakit? Sapagkat ginusto ni Kristo. Kahit na ayaw ng mga disipulo. Kaya nga po kapag ginusto talaga ng Diyos, sinisigurado ko po sa inyo, wala tayong magagawa para pigilan ito. Pero kapag ayaw ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi tatagal, hindi magpapatuloy ito. Sapagkat anumang pintong binuksan ng Diyos, hindi natin maisasara. Kung paanong anumang pintong sinarado ng Diyos, hindi natin mabubuksan. Tandaan po natin yan. Kaya maganda po sigurong pakiramdaman natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin kung talagang ito nga ba ay gusto ng Diyos para sa atin. Kung lagi ka na lamang nalulugi sa negosyo mo, baka hindi yan ang negosyo para sa'yo. Kung hindi ka na talagang masaya sa trabaho mo, baka hindi yan ang trabaho para sa'yo. Kung lagi na lamang kayong nag-aaway ng jowa mo, kung mas madalas ka nang nalulungkot kesa sa ikay nagiging masaya sa piling niya, baka hindi talaga siya ang para sa'yo. Kumalas ka na habang maaga. At huwag mo nang hintayin puro lungkot na lamang ang matira. Mawala na ang kahit konti pang saya. Of course, I'm also for perseverance, for trying even harder, for not giving up. But we also have to be smart.
Kung yan na lang ang negosyo sa buong mundo, kung yan na lang ang trabaho sa buong mundo, kung yan na lang ang titirang lalaki o babae sa buong mundo, sige, wag ka nang bumigay hanggang dulo. But a closed door may already mean a locked door. Sabi nila kahit na daw nakasarado yung pinto, kung hindi naman nakalock yan, pasukin mo yan. Pero po pwede rin naman ang pintong nakasara ay nakalock na. So tama na. A rejection may also mean redirection. Nire-redirect ka ng Diyos sa iba. Can also mean protection. Pinoprotektahan ka niya. And a setback on what you want may be a setup for what God truly wants to happen in your life. Kaya tingnan po natin, baka tayo na lang ang may gusto. Tayo na lang ang nagpipilit, kaya hihirapan tayo. For this one thing to force what God has already been closing, mahirap yun. Sinasarado na ng Diyos Mahirap nang buksan yan. But it's another thing to not start trusting what God has been opening. Mas mahirap yun, yung may binibigay na sa iyong bagong pagkakataon ng Panginoon pero hindi mo pa rin ginugusto yun. Mas mahirap yun sapagkat nami-miss natin yung mga talagang biyaya ng Diyos para sa atin. Tandaan natin ang gusto ng Diyos para sa atin ay the best kind of life, di ba? Not just a good kind of life. Ang kalaban nga daw ng best ay good or better, di ba? Tingnan natin. Kasi baka ang pinipilit natin ay gusto na lamang natin at nami-miss natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. I-lead mo ko sa mga inordain mong bagay, sitwasyon at tao sa buhay ko. Huwag mo hayaan po na ma-miss ko ang mga ito sapagat ayaw kong magsisi pagdating ng araw sa buhay ko. Tulungan mo kong magpahalaga sa mga bagay at tao na gusto mo talaga sa buhay ko. Huwag nawa akong malito sa mga distractions na binibigay sa akin ng demonyo. Tulungan mo po ako na makita ang kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo kapag natapat ka,
sa tamang tao, tamang sitwasyon, tamang bagay. Hindi tsambahan na yun. Ililit ka ng Panginoon doon. Pero sundin mo siya. Maganda yung sa araw-araw, sumusunod na talaga tayo sa Kanya para mas madali nating ma-recognize ang boses niya, ang guidance niya, ang promptings niya. Para hindi tayo maligaw. May kailangan buhay. Mahirap yung paligaw-ligaw. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alibuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si si Kristo'y Kristo'y babalik babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Ko- nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, sa katawan mong bigay at niyakap din namin ang pananagutan, mabuklod sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Binuklod ng Ama sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makapakinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilag. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, ha? Kayo pong mga, kahit hindi napupunta dito, ay nagpapadala ng tulong nila through our GCash and bank account. Napakamarami pong salamat. Hindi po sa inyo, mahihirapan po kami dito. Sa totoo lang, napakalaki po ng ambag ninyo. Kaya salamat po sa tiwala ninyo. At salamat po sa Diyos sa kabutihan ninyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften